Sa isang matapang na hakbang na nagpapakita ng determinasyon sa usapin ng soberanya, sinimulan ng Pilipinas ang konstruksyon ng pinakamalaking paliparan nito sa makasaysayang Pag-asa Island, na kilala rin bilang T2 Island sa gitna ng Spratly Islands. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa loob ng teritoryong inaangkin ng China sa ilalim ng tinatawag nitong Nine-Dash Line, isang mapangwalang legal na basehan ayon sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration noong taong 2016. Sa kabila ng desisyong ito, patuloy pa rin ang China sa paggiit ng kontrol sa halos kabuuan ng South China Sea, dahilan upang maging sentro ng tensyon ang mga isla at reef sa rehiyon, kabilang ang Pag-asa. Ang paliparan sa Pag-asa ay hindi lamang proyektong pang-imprastruktura, kundi isa ring makapangyarihang mensahe. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbibigay ng suporta sa inisyatibong ito bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Layunin ng runway expansion na gawing mas accessible ang isla hindi lamang para sa mga sibilyang Pilipino na naninirahan doon, kundi lalo't higit para sa Armed Forces of the Philippines. Mula sa isang dating liblib at halos nakakalimutang lugar, unti-unting binubuhay ng pamahalaan ang Pag-asa Island upang magsilbing simbolo ng pambansang paninindigan. Habang patuloy ang konstruksyon, hindi naman natitinag ang mga banta mula sa China. Ayon sa ulat, ilan sa mga barkong Pilipino na naglalayag patungo sa isla ay patuloy na sinusundan at ginugulo ng Chinese Coast Guard. Ilang insidente ng pagharang at pagbomba ng water cannon ang naitala, partikular sa mga bangkang nagsusupply ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga sundalo at residente sa lugar. Ang ganitong klase ng agresyon ay malinaw na indikasyon ng panggigipit ng Beijing sa anumang kilos ng Pilipinas sa nasabing bahagi ng karagatan. Ngunit sa halip na umatras, mas pinipili ng Maynila na tumindig. Sa panig ng gobyerno, malinaw ang mensahe. Hindi basta-basta bibitiw ang Pilipinas sa anumang bahagi ng teritoryo nitong kinikilala sa ilalim ng internasyonal na batas. Bukod sa suporta ng administrasyon, nagpahayag din ng pakikiisa ang sambayanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa proyekto ng Pag-asa bilang simbolo ng nasyonalismo. Ang runway ay inaasahang magiging mahalagang lifeline, hindi lamang para sa lokal na populasyon, kundi para na rin sa mas mabilis at epektibong paggalaw ng mga unit ng militar sa lugar. Bukod sa logistics, may malaking epekto rin ang proyektong ito sa aspektong diplomatiko at geopolitikal. Sa paningin ng mga analyst, ang pagtatayo ng isang malaking paliparan sa Pag-asa Island ay maihahalin tulad sa literal na pag-ukit ng linya sa buhangin. Isang tahasang pahayag na ang Pilipinas ay handang idepensa ang kanyang soberanya sa kabila ng lumalakas na impluensya ng China sa rehiyon. Habang patuloy ang konstruksyon, kasabay din nitong tumitibay ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kapwa demokratikong bansa na may interes sa kalayaan ng paglalayag sa rehiyon, tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Ang Pag-asa Island runway expansion ay inaasahang magdadala rin ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na mamamayan. Maliban sa pagpapalawak ng infrastruktura, may potensyal itong humikayat ng karagdagang suporta at pamumuhunan mula sa mga kaalyadong bansa. Ngunit higit pa sa aspektong pang-ekonomiya, ang proyektong ito ay isang pahayag, isang paalala na sa kabila ng pagiging maliit na bansa, ang Pilipinas ay may karapatan, may boses at may kakayahang ipaglaban ang nararapat sa kanya. Habang ang internasyonal na komunidad ay patuloy na nagmamasid sa bawat hakbang ng mga bansa sa South China Sea, tumatatak sa pandaigdigang kaisipan ang desisyon ng Pilipinas na lumaban sa pamamagitan ng konstruksyon, presensya at diplomatikong paninindigan. Ang proyektong paliparan sa Pag-asa ay hindi lamang pagtatayo ng gusali. Ito ay pagtatayo ng dangal, ng kasaysayan at ng kinabukasan. Sa panahong binabaliwala ng ilang makapangyarihang bansa ang mga desisyong pandaigdig, mahalaga na may bansang katulad ng Pilipinas na nagpapatunay na ang batas internasyonal ay hindi dapat nagiging biktima ng latas militar.
Sa pagpapatayo ng paliparan sa Pag-asa Island, malinaw ang mensahe ng Maynila. Sa kabila ng lahat ng pagbabanta at presyur, ang Pilipinas ay hindi papayag na yurakan ang kanyang karapatan. Sa halip, buong tapang itong lilipad, hindi pa atras, kundi patungo sa mas matatag na bukas. Sa patuloy na pagsiklab ng tensyon sa rehiyon, hindi nagtatapos sa Pag-asa Island ang mga hakbang ng Pilipinas upang tiyakin ang kaligtasan at kontrol sa mga teritoryong sakop ng West Philippine Sea. Isang karagdagang proyekto ang kasalukuyang tinatapos sa Balabac Island na matatagpuan din malapit sa pinagtatalunang karagatan. Ang bagong runway ay bahagi ng mas malawak na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kung saan binibigyan ng akses ang mga puwersang Amerikano sa piling mga lokasyon sa bansa alinsunod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Sa pamamagitan ng ganitong mga estratehikong infrastruktura, mas pinatatag ang kakayahan ng Pilipinas na mag-monitor at tumugon sa anumang banta sa seguridad sa mga kanlurang bahagi ng bansa. Kinukoy mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalawigan ng Palawan bilang isang critical security frontier, isang bantay sarado at makabuluhang harapan ng depensa ng bansa sa gitna ng lumalawak na presensya ng China sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng mga pasilidad gaya ng mga bagong paliparan, seaports at military installations ay hindi lamang nagsisilbing logistical support, kundi nagsisilbing deterrent laban sa anumang pananakop o pananakot sa rehiyon. Habang ang iba ay maaaring tingnan ito bilang pagpapalakas lamang ng infrastruktura, sa konteksto ng geopolitika, ito ay malinaw na deklarasyon ng karapatan at ng kahandaang idepensa ito. Sa isa sa mga pinakanakabibinging insidente nitong mga nakaraang linggo, isang delegasyon ng mga senador ng Pilipinas ang lumipad patungong Pag-asa Island upang personal na inspeksyonin ang konstruksyon at kondisyon ng mga tropa roon. Gayunman, habang sila ay nasa ere, sinubukan silang harangin at takutin ng mga Chinese forces na nagsabing ang eroplanong kanilang sinasakyan ay pumasok sa Chinese airspace. Ang pahayag ay tinutulan agad ng Senado ng Pilipinas sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri na matapang na nagsabi, "This is our territory, this is the Philippines, we're not leaving." Ang naturang pahayag ay hindi lamang sagot sa insidente kundi isang deklarasyon sa harap ng mundo na hindi kailanman kikibit-balikat ang Pilipinas sa pagyurak sa kanyang soberanya. Hindi maikakaila ang laki ng nakataya sa South China Sea. Taon-taon, tinatayang higit sa 5 trilyong dolyar na halaga ng kalakalan ang dumaraan sa lugar na ito. Ang karagatan ay nagsisilbing daanan ng mga barko mula sa Asya patungong Europa at Amerika. Kaya't bawat bansa sa paligid nito ay may kanya-kanyang interes na pinoprotektahan. Ngunit higit pa sa usaping pang-ekonomiya, ang masalimuot na banggaan ng interes dito ay lumalalim dahil sa mga isyong may kinalaman sa pandaigdigang batas, pandaigdigang diplomasya at kapayapaan ng rehiyon. Sa harap ng matitinding hakbang ng China, kabilang na ang patuloy nitong pagtatayo ng mga artipisyal na isla, paglalagay ng mga pasilidad militar at palagian nitong naval patrols, hindi basta natitinag ang Pilipinas. Sa halip, mas pinapalawak nito ang mga alyansa sa mga bansang may parehong paninindigan sa malayang paglalayag at respeto sa karapatang pandagat. Ang mga patuloy na ehersisyong militar ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos, Australia at iba pang kaalyado ay indikasyon ng lalim ng suporta at koordinasyong isinasagawa upang maipagtanggol ang kalayaan sa rehiyon. Mahalagang tandaan na sa bawat pagtatangkang iparamdam ng China ang dominasyon nito, mas nagkakaroon ng kolektibong pagkilos ang mga karatig bansa upang ipakita ang kanilang pagtutol. Ang presensya ng mga mambabatas sa mismong lugar ng tensyon ay simbolo ng pagkakaisa ng ehekutibo at leheslatibong sangay ng pamahalaan sa layuning protektahan ang kapakanan ng bansa. Kasabay nito, ang publiko ay mas nagiging mulat at aktibo sa mga usaping panteritoryo, patunay na ang isyong ito ay hindi lamang laban ng militar, kundi laban ng buong sambayanan. Habang lumalalim ang militarisasyon sa rehiyon,
Ang hamon para sa Pilipinas ay hindi lamang umiikot sa kakayahang teknikal, kundi pati sa husay ng diplomasya. Ang paglahok sa mga internasyonal na forum, pakikipag-ugnayan sa mga organisasyong pandaigdig, at aktibong pakikilahok sa mga negosasyon ay bahagi ng masalimuot ngunit kinakailangang tugon sa isang kalaban na hindi lang gumagamit ng barko, kundi ng impluensya, propaganda at presyur sa iba't ibang antas. Sa huli, ang mga kaganapan sa Balabac, Pagasa at buong West Philippine Sea ay patunay na ang Pilipinas ay hindi basta-bastang magpapasindak. Sa tulong ng mas matibay na infrastruktura, mas malawak na alyansa at mas matatag na paninindigan, ipinapakita ng bansa sa buong mundo na ito ay hindi padadaig, hindi patatahimikin at hindi papayag na mapag-iwanan. Ang manapuliparan, radar facilities at presensya ng mga lider sa mga lugar na ito ay hindi lamang proyekto. Ito ay tinig ng sambayanang Pilipino na nagsasabing ito ay amin, ito ay Pilipinas.